keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkainlaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito yun. Viva at Nurse. Ito, pinalaki ng tambalan. May huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews,
to the bones fan meet experience. And hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Siyam na minuto makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ay, Luzon, Visayas, Mindanao. Isa pa rin mapagpalang araw ng Sabado para sa ating lahat. February 14. Valentine's Day. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Happy Valentine's, paring Romel, at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Maligayang araw ng mga puso, paring Raymond. Oo, pero ewan ko ba itong mga mukhang hindi humuhupa yung mga patot sa dahan na naririnig natin. At saka, ang nagsasalita,
Hindi pangkaraniwan tao ito. Mga abogado ito, ha? Ha? Baka akala ninyo. Bis na pag ganitong panahon dapat ang pinag-uusapan natin kumusta ba ang buhay-buhay pag-ibig natin? Yung yung kay Yusek Claire Castro, okay na eh. Yung unang buga niya spread love. Ayun pala pagdating sa dulo may may hugot eh. Lalim nung ikaw ba naman ang tawaging vulture in nako po. Medyo tapos meron pang Chucky. Oo. Yung ba namang mga salita na yun, iaasama mo sa isang respetadong abogada? Medyo personalan. Hindi, yun. Well, sa akin kasi, alam mo, paring Romel, kailang nadadamay tayo eh. Magkakaisang kulay naman yan dati. Di ba? Yan sila. Kaya nga, di ba? Uniteam. Yan sila, sila Yusek Claire. Grupo ng mga, yan eh. Nang nagtulong-tulong pala dyan sa Unity na yan. Nung naghiwalay yung decolor, pula at ano ba yung kulay ni BP? Green, ba? Green. Pula kay BBM. Green kay BP Sara. Ayun, nung naghiwalay yung pula at berde hiwalay na rin ang puti sa decolor. Ayun. Doon mo nakita yung mga may mga kasi kung minsan, di ba yung buong grupo nila, talagang merong malinaw na napunta sa pula. Sa berde. Alam mo naman yung iba na talaga napunta sa berde. Ang problema, ang daming naiwan sa gitna. Ayun. Ang daming naiwan sa gitna. At iba ba yung sinasabing mga namamangka sa dalawang ilog? Meron ding yung naninimbang. Nagtangka. May nagtangka na ganon. Ngayon, wala na. Hindi ka na po pwedeng... kaya yung iba na nag-alangan, sila yung nawala ngayon. Ngayon, sila yung mga... dapat maging leksyon yan sa kanila. At saka yung medyo itaas. Iba pa ba, paring Raymond, yung nag-over the bakod? Iba pa yun? Iba pa yung mga yun. Iba pa yan. Meron. Kaya... Ayan, yung sinasabi na natutulog ka na sa kutsyon, lumipat ka pa sa banig. Ayan, meron pang ganyan, ha? May naghabol din. May naghabol. But anyway, ang punto natin is yung mga diskurso. Itaas-taas naman natin. Itaas-taas natin. Hindi yung mga ganong klase ng mga... Masyado ng personal diba? Alam mo yung di ka kuminsan kahit sa Senado, paring Romel, pakinggan mo yung mga debate. Minsan nakakawalang gana na kasi wala. Hindi dapat yung sa issue lang. Sa issue doon lang tayo sa issue. Walang personalan. Walang personal at saka walang... Hindi, kuminsan na gaya niyan, di sa matinding issue ng China. Talagang merong maririnig ka dyan na talagang hindi mo inaakala na babanggitin ng isang kapitapitagan na mambabatas. Honorable. Tsaka yung kwan, parang sa laki ng issue ng West Philippine Sea, pag meron silang ifinokus na isang bagay, yun na sila. Ayaw nang umalis doon. May pattern. Yun. Yung isa, ang binabanggit niya, wala naman tayong boundary. Sa West Philippine Sea to dagat yan walang boundary. Okay, walang boundary. Lahat may claim dyan. Yan sabi di ba? Saan ganon? Yung isa naman, ang nanggagalaiti kay Commodore J. Tariela dahil dun sa karikature ni Xi Jinping. Yun ang focus nung isa. Yun naman ang focus nung kabila. Samantalang bago yung mga issue na ito, nabomba na ng tubig si Coast Guard. Meron pang naputulan ng daliri. Naputulan pa ng daliri. Meron tinira ng laser. Binangga yung bangka. Yung mga mangingisda natin, inaagawan ng huling isda. Doon sa Baho de Masinloc. At tapos inuubos pa yung mga endangered species.
Wala kang narinig sa kanila. Sinisira ng Chinese vessel yung mga coral reef. Oo nga pala, no? Bakit hindi nila kinukundinan yung mga ganyang pagkakataon? Yun eh. Di ba? Basta ang binabanggit lagi, wala daw boundary at bakit daw gumawa ng caricature si Commodore Tariela. Mahirap naman parang Raymond Ilason. Kaya nga walang boundary. So, free for all. Hindi naman po pwede yung gano'n. Ang sabi naman ng mga nagtatanggol, kaya nga merong ruling ang United Nations. Yung UNCLOS. Yung para sa atin. Ba't nyo binabaliwala? Tapos may naghamunan pa ng debate. Oo. Di ba? Kumasa na. May kumasa. Ngayon, antabayan natin kung matutuloy. Hindi matutuloy yan. Ay, ganun ba? Kasi may panibagong kondisyon. Ganun ba? Sino nagpapaw ng kondisyon? Yung naghamon? Yung naghamon pa. Alamin natin kung ano ang magiging reaksyon ng naghamon. Wala yan. Kasi hindi ko naman sa... ano tawag doon, paring Raymond? Halimbawa, ikaw ang naghamon. Tapos, syempre, tapang mo eh. Nahamon kita. Duelo. Tapos nung kumasa. Teka muna. Kailangan natin pag-usapan paano ba yung duelo natin. Ano tawag doon? Kaya na mawala. Sabi ng mga he chickened out. Pag English kasi hindi masyadong masakit eh. Hindi masakit sa tenga. Pero pag Tagalog at ang dami na. Anyway, so yan ho, medyo ito panahon na ito, yan yung mga medyo dapat iniiwas-iwasan natin pero doon tayo nakasentro eh. Di ba? Magkapatong-patong, may problema diyan sa hindi pa hanggang ngayon hindi pa rin wala pa ring linaw kung saan pa pupunta talaga yung investigasyon at mga kaso-kaso yan tungkol sa flood control. Bagamat, at least, parang Raymond, meron na mga nasampulan. May nasampulan, kaya lang, parang ang pakiramdam naman nila, ba't kami lang? Ba't kami lang? Di ba? Marami kami rito Di ba? Parang yun ang sentimiento ni Senator Bong Revilla na parang ako na yung ano yun? Kumbaga, akin na lahat para bang... Pasan ko ang mundo yun. Parang gano'n. Ako na lang ba? Para bang sinasabi niya is sa dami-dami ng... Totoo din naman. In fairness sa kanya. Tama. Sa dami naman na pangalanan, ba't siya lang? Siya lang ang nauna. Oo. Ay baka naman sa mga susunod na araw or linggo or buwan, meron siyang mga kasama sa loob ng... Madadagdagan pa ang nasa loob ng piitan. Well, tingnan natin kasi hindi ko alam kung ito saan pa nakaupo dito si Ombudsman. Sabihin niya. Hindi, huwag kayong mag-alala. Sabi niya yung nandyan na, nakantabay na yung mga arresting team. Naka-standby na. Nung nag-press ko sabi niya, birong totoo yun. Sabi niya. So, ibig sabihin, nakinikinita nila na in a few days ay maaring may mga madagdag doon ho. In other words, hindi pa final yung listahan. Di ba? Marami pa. Madadagdagan pa. At saka puro lang tayo nakatingin sa mga project dito sa Luzon Ang dami ding proyekto sa Visayas at Mindanao na kamukha din nung mga nangyari dito kasi di ba? Yan, dami natin nababanggit. Medyo natahimik nga tungkol doon sa isyong pagkakadawit ng ilang mga contractors pala. Mga contractors, no? Ibig sabihin, yung mga congressman na nangungontrata. Yung mga namamakyaw ng mga allocables. Ayan. Medyo tumahimik eh. Ang sumunod na uminit nung nakaraan, yung isabong na iniimbestigahan din. May nabanggit din na politiko doon. Sabi ko nga sa'yo, parang Raymond hindi mo na kailangan ng malaking budget para sa intelligence para hindi maubaran ng maskara itong mga nasa likod ng isabong di ba? Kilala na yung mga nasa likod Pero na-take down naman daw. Ano na ngayon? Down ngayon. Ngayon Ngayon. At least. Hindi ko alam kahapon, as of kahapon, down daw yung dalawang site na ito na nakaturo sa isang gambling lord dyan sa Central Luzon at saka isang politiko sa Northern Luzon. Hindi ko alam kung ang sabi ng CICC nila Yusek Aboy Paraiso, kalimitan daw kasi ang ginagawa, halimbawa pag dinown nila yung isang site, natural
gagawa ng iba. Gagawa ng iba. Parang guerrilla. Guerrilla type. Tapos, hindi ko alam kung paano nila napalalabas na, siyempre, sa galing ng technology ngayon, parang nasa ibang bansa yung operation. Ayun. Doon magbubukas. Doon magbubukas sa ibang bansa. Para hindi matrace. Ayun. Tapos, kaya kapag kahit i-shutdown mo dito, may maggagawa ulit ng panibago. So, meron silang, parang ganon yung kanyang binukwento na operation nila, which is napakadali, di ba? Sa panahon na ito, yun naman ng, pag titignan mo ang technology, yung development ng technology, paring Romel, ang ganda eh. Kung gamitin sa maganda. Kaya lang, ang saklap naman, kung gamitin mo din sa hindi maganda, abay talo tayo. Talo tayo. Dito makikita yung mga talagang nagsanay sa larangan ng teknolohiya. Napakabilis. At gaya niyan, tingnan mo, saan ka nakakita? May kautusan may naglabas na ng executive order na bawal na ang isabong. Yung pala, tuloy lang pala. Tapos sasabihin ng PNP, NBI, PAOK, hindi daw nila kilala kung sino operator. Samantalang yung simpleng mananaya sa online sabong kilala kung sino yung may-ari ng site. Ay, nako. Diba? Minsan, At saka, hindi mo napupuna, parang Raymond? Sa mga pagkakataon na napupuna, parang doon lang uma-action eh. Itong resurgence ng isabong, kailan lang ba yung muling napuna? O not knowing na matagal na yung nag-ooperate. Last hindi year, ba? sabi nga ni Senator Raffy Tulfo, last year pa daw nila minomonitor yan at hinihingi na umaksyon yung mga dapat umaksyon. Wala. Kung kailan nag-hearing nung isang araw, doon lang umaksyon. Sabi nila, we will do our job. Yun. So, ibig sabihin talaga, alam naman kasi natin, paring Romel, na ang daming daming nakikinabang. Daming nakikinabang. Magalit na kayo kung magalit sa amin, pero yun ang totoo. Hindi naman tayo ang nagpangalan eh. Yung nagpalabas ng pangalan. Doon sa, on record kasi yun, nasa Senate hearing ko yan, sa Senate Committee on Games and Amusement, nag-hearing tungkol dyan. At saka yung pangalan yung pangalan ng dalawang politiko, napakatagal na niyan. Kaya nga. Parang Raymond eh. Kilala nila. Kaya, yun, nasa inyo nang sumagot. Kung sumagot man kayo doon, edi mabuti para marinig din naman natin yung kanilang panig. At saka maraming talagang dapat magpaliwanag. Unang-una, yung regional director ng PNP na nakakasakop doon sa lugar kung saan may isabong. Hindi niya ba nararamdaman yan? Napakahirap naman yata paniwalaan na hindi niya alam. Yung station commander doon, yung chief of police doon. Mario Sepo. Ayan. At imposibleng hindi nila alam. Tama ka. Paano alam nila yan eh. Sasabihin ni ewan ko, minsan kasi ayaw mong banggitin, parang Raymond, pero alam ko kung ano tinutukoy mo dyan. Masasabit yung ibang may mga opisyal din kasi nga. Alam naman natin, hindi lang naman sa local yan eh. Abot kung saan yan eh. Yung mga ganyang klase ng operation. Gaya ni si Charlie Atong bakit hindi mahuli-huli? Bakit? Bakit ba? Tinaas na ang parang Raymond, ang reward from 10 million pesos ay ginawa ng 20 million pesos. Kahit magawin 50 million yun eh. Kung huli mo ako dahil sa reward, magkano reward? 50 million? Doblehin ko. Doblehin ko. Dumaan ka na sa kabila. Ano ba naman yung 100 million pesos kay Atong Ang? Kung pumusta parang Raymond sa sabong yan, ganun na lang. Ganun. Ay, nako. At saka, dahil mga pulis din ang bantay niyan eh. Mga law enforcers din ang nakadikit sa kanya eh. Ganun lang yan. Di ba? At saka,
Ay, nako. Pero at the end of the day, mahuhuli din at mahuhuli. Siyempre, merong ano yan eh. Lahat ng sabi nga nila ay paring Romel sabi nung mga halimbawa sa highway, sa hinabahaba ng highway, pag lumihis ka dyan, meron kang madadaan ng dead end. Ayan, may hangganan. May hangganan yan. Sa hinabahaba ng mga maluluwag na kalsada, may hangganan. Ganun talaga. Sa oras natin na 5:26 ng umaga, gusto ko lang bigyan pansin paring Romel, batiin ko lang itong mga ito dahil ang dahing ating mga kababayan natin sa sa mabuting balita naman tayo para hindi naman laging masama. Gusto nating batiin yung PNP Special Action Force Team. PNP SAF. Na sumali sa SWAT Challenge sa United Arab Emirates. Oo nga pala. Kasama sila. Tapos na to out of 108 na teams na sumali, overall 14th place sila, number 14. Last year ang Pilipinas ay number 26. Saludo kami sa inyo, PNP SAP. Ang Pilipinas ay pang-14. Overall, ang gusto lang natin batiin itong kanilang grupo dahil ito kaya dahil puro taga Cordillera ito eh. Ayun. Taga Kalinga at saka taga Mountain Province yung members ng team. Ang kanilang ang tawag dito ay yung kanilang pinaka-head, ay si Police Captain Allen Dauines ng Sagada Mountain Province. Ang mga miyembro ng team ay sila Master Sergeant Rickson Sagot ng Tinglayan, Kalinga, Corporal Bruce Lee Balauas ng Balbalan, Kalinga, Patrolman John Brendan Gamong ng Pasil, Kalinga, Patrolman Kevin Quezon, Tinglayan, Police Corporal Jerome Gakayan ng Sadanga, Mountain Province, Police Corporal Alexis Bismonte ng Baoco, Mountain Province, Police Corporal Sylvester Bangingi ng Baoco, Mountain Province, Patrolman Randall Tupaw ng Baoco Mountain Province at miyembro din ng coaching team si Police Senior Master Sergeant Jonathan Akad ng Tinglayan, Kalinga. Ayan. So, congratulations. Tuwang-tuwa yung ating mga kababayan doon sila'y Siyempre kasama dito sila Police Lieutenant Colonel Ray Balcueva. Ayan. At siyempre si Police Major General Pespes na siya yung kanilang director ngayon ng PNP Special Action Force. Congratulations mga sir. Agbiag kayo. Taga Cordillera. Mga taga Cordillerans itong mga miyembro ngayon ng pakita mo yung mga video, talaga matutuwa ka din naman. Makikita natin kung gaano kahusay ang ating mga law enforcers. Nagagamit din naman nila yan. Kasi sabi nga nila tandaan natin, ang SAF yan ng elite team ng PNP. Philippine National Police. So muli, congratulations sa inyo. Ang PNP Special Action Force na sumali sa UAE SWAT Challenge ngayong 2026. In the meantime, paring Romel, lagay ng panahon. DZRH Weather Bulletin. Balitaan tayo ni Miss Leian Loreto mula sa Pag-asa DOST. Miss Leian, good morning. Magandang umaga, Miss Leian. Yes po, good morning po Sir Raymond and Sir Mel at sa lahat po ng ating displayed by. Sa ngayon, wala naman po tayong binabantayan na bagong sama ng panahon. Although may dalawang weather systems po na maaari pong magdala ng mga pag-ulan sa ating bansa. Unang na po dyan yung shear line, yung salubungan ng hanging amihan at easterlies na nakakaapekto sa silangang bahagi ng central and southern Luzon. So possible po na magiging maulap po yung ating panahon na may mga pag-ulan sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Rizal, Laguna, pati na rin po sa may Camarines Norte. Samantala yung easterlies
o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko. Possible din po magpaulan sa may Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Basilan, Sulu at sa may Tawi-Tawi. But for Metro Manila and the rest of the country, mas magiging maganda naman po yung ating panahon ngayong araw, although may tsansa lamang ng mga thunderstorms, especially po pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala din po tayong nakataas na gale warning, so malaya din po makakapaglayag yung ating mga kababayan. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Dian Loreto. DZRH Weather Bulletin. Weather Bulletin. Maraming salamat, Miss Leia Loreto mula sa Pag-asa DOST. Naghatid sa ating oras na 5:31 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. RH! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Bale Bilson. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes.
Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pero biglang, uy, iba na to. Parang, oh my gosh, this is a different level. I think we can get a score, but not the score that we wanted. The one thing sure that I learned is that being patient on poaching the ball. And I see... Ay, balik tayo sa ating balitaan. 5:38 na ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Posibleng ma-certify bilang urgent ang Anti-Political Dynasty Bill na kapwa ay sinusulong sa Kamara at Senado. Ito ang tiniyak ng Malacanang batay sa mga probisyon na kapaloob sa panukalang batas na magiging batayan ng sertifikasyon bilang urgent bill. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, natutuwa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil nais niyang maisabatas ang Anti-Political Dynasty Bill na gustong-gusto rin ng taong bayan. Umarangkada na ang public consultation ng Kamara sa Anti-Dynasty Bill habang patuloy din itong pinag-uusapan sa pagdinig ng Senado. Tiniyak na opisyal na kapag naibigay na ang mga bersyon ng Kamara at Senado ay malalaman sa mga probisyon nito kung nararapat na ma-certify ito bilang urgent ng Malacanang. Target naman ng Senate Committee on Electoral Reforms na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill bago matapos ang buwan ng Marso. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, chairperson ng komite, nais nilang maisama sa saklaw ng panukalang batas ang hanggang sa 4th degree of consanguinity. Ito ang mga kamag-anak gaya ng mga first cousin, apo sa tuhod, kapatid ng lolo o lola, anak ng pamangkin at iba pa. Ayon sa Senadora, sa ilalim sila sa consensus building para madesisyonan ng huling nilalaman ng panukala. Sa ngayon, may 6 na panukala kontra political dynasty ang nakabinbin sa Senado. Samantala, labas tayo ng ating impilan sa siyudad ng Valenzuela, mayroong awarding ng mga pabahay. Update sinabay sa araw ng mga puso. May ayos yan. Aba. Para hindi lang puro kasalang bayan. Oo. Ito bahay na. Pabahay. Pabahay na. Pabahay ito, pabahay. Paring Raymond, 336 housing units. Ibalita mo yan, RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Morning, Kuya Raymond at Kuya Romel. Ipagdiriwang ng lungsod ng Valenzuela ikatuwid Saturday sa lungsod. Kasabay ng inaugurasyon sa 336 housing units sa Disciplina Village, Argong Pato. Ito yung handog ng Diyos na bagong bahay, bagong buhay para sa bawat pamilyang Valenzuelano. Ayon kay Mayor Ruiz Gatchalian, ito yung bilang bahagi pa rin ng pagdiriwang ng lungsod para sa ika-20th Saturday nito. Itong
itong linggong ito ng pamahalang lungsod ng Valenzuela. Sa pangunguna pa rin ni Mayor Castellan ay nagsagawa ng pagpamaspas at pagpapasinaya sa Phase 1 hanggang Phase 3. Disiplina din sa Arcong Bato, sa Barangay Arcong Bato, na mamarkan ito ng isa pang milestone sa NCT Housing Program ng lungsod. Sa unang grand broken noong March 23, official na binuksan din ang Phase 1 hanggang Phase 3 ng Disiplina Village Arcong Bato na nagtampok ng 7 na mababang gusali, 4 naman na palapag na residential building na may kabuang 336 na housing unit. Sa panahon ng seremonya, ang magsasertipiko ng gantimpala ay formal na ipapamahagi sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Dagdag pa ng alkalde na opisyal na tinanggap sila bilang bagong may-ari ng bahay. Sa ilalim pa rin ang pangunahing inisyatiba ng pabahay ng lungsod. Ito anya ang magandang salubong sa araw ng mga puso sa ilalim at suporta ng National Housing Authority o NHA at ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ang Disiplina Village Arcong Bato ay nagsilbing ika-4 na in-city housing relocation project ng lungsod kasunod ng Disiplina Village, Ugong, Bignay at Lingunan. RX43, Edwin Duque nagulat sa DZR, ito na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Salamat, Edwin Duque. Nagbigay pugay naman si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito sa yumaong dating House Speaker na si Jose de Beneset Jr. na mas kilala bilang Manong Joe o JDV. Sa isang pahayag sinabi ni Pleito na malaki ang naging ambag ni De Venecia sa kasaysayan ng Kongreso matapos na magsilbi ito bilang House Speaker mula 1992 hanggang 1998 at mula noong 2001 hanggang 2008 o 5 beses. Naglingkod din siya ng 7 termino bilang kongresista ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Nagpasalamat din si Pleito sa matagal na serbisyong bayan ni JDV at sa tapat at marangal na paglilingkod sa bansa. Ayon kay Pleito, ang dedikasyon, integridad at pagmamahal ni De Venecia sa bayan ay magsisilbing inspirasyon at alaala na mananatili sa puso ng maraming Pilipino. Nagpaabot din si Pleito ng taus-pusong paikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na naulila ni De Venecia at nanalangin na bigyan sila ng Diyos ng lakas, kapayapaan at aliw sa panahon ng kanilang pagdadalamhati. Aabot sa 11,000 tauhan ng pulis ang ipapakalat para sa ikakasang anti-corruption rally. Kasabay na ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay PNP spokesperson General Randolph Tuanyo, handang-handa na ang buong pwersa ng kapulisan para i-secure ang lahat ng aktibidad kaugnay sa ika-3 trillion peso march. Batay sa liham na ipinadala ng Quezon City LGU sa Quezon City Police District, magkakaroon ng 2 araw na prayer at indignation rally sa February 22 at February 25 sa EDSA Shrine at People Power Monument. Git ng tagapagsalita, inaasahan ng PNP na aabot sa mahigit 50,000 ang dadalo kada araw sa naturang pagtitipon. Samantala, nilino naman ni General Tuanyo na ang bilang ng mga tauhan na kanilang i-deploy ay batay lamang sa kahilingan ng pamahalaan lokal ng Quezon City. Sa ngayon ay wala namang namamonitor na namang banta ang hanay, ngunit magpapatuloy pa rin ang kanilang threat assessment bilang bahagi ng standard security procedures. Niyanig ang relasyon ng Japan at China matapos ang konfirmasyon ng mga Japanese authorities na kanilang kinumpiska ang isang Chinese fishing vessel at inaresto ang kapitan ng bangka. Ayon sa Japan Fisheries Agency, inutusan ang kapitan na huminto para sa inspection, ngunit hindi ito sumunod at nagtangkang tumakas dahilan upang siya ay arestuhin. Nangyari ang insidente sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Japan sa layong 89.4 nautical miles sa timog-timog kanluran ng Meshima Island sa Goto Archipelago. Sabi ng Japan, ang naturang lugar ay hindi sakop ng pinagtatalunang teritoryo. Ang kapitan kinilalang kapitan na si Zheng Nianli, 47 years old at hindi pa malinaw ang kalagayan ng 10 iba pang sakay ng barkong Chungdong Yu. Ito ang unang pagkakataon mula 2022 na muling nakasamsam ang Japan ng isang Chinese fishing vessel.
Iginit ni UP Institute of Maritime Affairs and Law of the Sea Professor J. Batombakal na hindi na dapat pagdebatehan pa ang soberenya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tugon ito ni Batombakal sa hamon ni Senador Rodante Marcoleta na friendly debate kaugnay sa naturang usapin. Ayon kay Professor Batombakal, nilalabag ng senador ang batas kung sila ay lalabagin ng senador ang batas kung sila ay magdedebate tungkol sa exclusive economic zone ng Pilipinas dahil tila kine-question ito ang teritoryo ng bansa sa karagatan. Pakinggan natin si Professor Batombakal. Kaya ibig sabihin noon, pag pinadebate niya yan, tapos kukunin niya yung panig na parang yun nga yung pinagsasabihin niya the past few days, na wala itong visa, na hindi natin alam kung nasan ito, etc., di parang nilalabag mo na nga yung batas. So you're actually violating even your oath of office. Samantala, malinaw naman anya ang desisyon ng United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS tungkol sa WPS at kung hanggang saan ang tinatawag na maritime territory ng Pilipinas. Dahil una, sinabi na ng UNCLOS na entitled tayo to our full 200 nautical mile. Okay. So alam mo kung hanggang saan ang hangganan ng dapat tayo. Yes. Kung meron mang mga instance na yan ay bumabangga o kaya nag-overlap, doon naman sa entitlement ng kapitbahay mo, neighbor mo, di ba? Yun yung dapat yung pag-usapan sa negotiation. Pero hindi ka makakapasok sa negotiation kung in the first place wala kang entitlement. Binigyan ng 5 araw na wellness leave kada taon ng lahat ng guro at mga kawani ng Department of Education. Alinsunod dito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaguyod ang mas maayos na kalagayan sa trabaho at mental health sa pampublikong sektor. Saklaw nitong mga permanent, temporary, casual, contractual, coterminous, substitute, provisional position, contract of service at job order personnel ng DepEd. Bukod pa ito sa vacation leave at sick leave benefits na makawani ng hensya at maaring gamitin para sa mental health care o physical wellness activities. Isinusulong ng Department of Education ang panukalang gawing trimester ang school calendar ng mga nasa elementary at high school at simulan nito sa school year 2026-2027. Sa ilalim nito, hahatiin sa 3 termino ang 201 school days o 201 school days kung saan magsisimula ang klase sa unang bahagi ng Hunyo at tatagal hanggang September ang unang trimester. Mula September hanggang December, itatakda ang ikalawang trimester at mula Enero hanggang Marso ang ikatlong trimester. Layunin ng panukala na masiguro ang tamang distribusyon ng oras na sumasaklaw sa academic, co-curricular at extracurricular activities ng mga mag-aaral. Ang oras 5:49 ng umaga. DZRH Weather Bullet. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Abangan this Valentine's Day. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. And you are watching Scene Zone. Ang tambalang hindi nagkainlaban. Pinalaki ng sex bomb at pinatangkad ng Ito yan. Viva Hot Days. Ito, pinalaki ng tambalan. Huwag palampasin ang nakaka-lurkay na bookingan. Tuloy. Kasi nga, di ba, we were the love team they failed to protect. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 6 na minuto bago alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Naglunsad ang hotline ng PNP Cybercrime Investigation and Detection Group para sa mabilis na pagkaresto kay dismissed Police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Si Dumlao ang itinuturong mastermind sa pagdukot at pagpatay sa Korean national na si Ji Ik-ju noong 2016 at naharap sa mga arrest warrant para sa kidnapping with homicide, kidnapping and serious illegal detention at carnapping ng walang inirekomendang piyansa. Ayon sa PNP-CIDG, bukas ang hotline nila na 0960-692-3025 at 0945-611-5926 para tumanggap ng tawag. Giit ng CIDG, bukod sa hotline at pagpapaskil ng mga poster, ay minakalaan na ring 1 milyong pisong pabuya para sa sino mang makatuturo sa pagkakaresto ni Dumlao. Magkasundo ang pamahalaan at ang Facebook o Meta na magsagawa na mas mahigpit na hakbang laban sa misinformation at iba pang mapanirang content sa social media. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, nangako ang Meta na magpapatupad ng mas striktong
polisiya upang mapigilan ang mga banta sa internet at masiguro ang kaligtasan ng digital space ng bawat Pilipino. Sa pulong ni Aguda at Meta Public Policy Head for Indonesia and Philippines, Bernie Muestafa, kasama si Meta Philippines Public Policy Head Gio Chongson, napagkasunduan ng 3 pangunahing aksyon laban sa online harm. Kabilang dito ang mas pinalakas na kampanya laban sa online sexual abuse at exploitation. Kabilang ang mas mabilis na pagkilala, pag-report at pagtanggal ng content na nakakasama sa mga menor de edad. Umabot naman sa 57 pulis ang kinasuhan dahil sa nangyaring hazing o welcome rites ng mga bagong taon ng hanay ng pulisya sa Lamitan City, Basilan. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, iti makarang madagdag sa listahan ng 3 patrolman na kinasuhan dahil sa kanilang pagplano, partisipasyon at presensya sa naturang hazing. Gayunman, sinabi ni Tuanyo na 24 sa 57 ang kinasuhan ang unaccounted pa. Aba, idideklara kayong awol niyan. Git ni Tuanyo, bibigyan nila ang mga ito ng pagkakataon na mag-report bago sila ideklarang awol. Matatanda na una ng sinibak sa pwesto ang 77 tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 14B dahil sa nasabing hazing sa mga bagitong pulis. Nabawi ng mga otoridad ang karagdagang pa mga ebidensya kaugnay sa kasong pagpaslang kay Police Senior Master Sergeant Dayan Molindo at sa kanyang 8 taong gulang na anak. Ayon kay Quezon City Police District Director Brigadier General Randy Glenn Silvio, kasunod ito ng pagpatupad nila ng search warrant sa bahay ng mag-asawang primary suspect sa krimen na sina Pia at Christian Panganiban. Git ni Silvio, ang pangalap nila ng mga karagdagang katibayan ay makatutulong sa pagpapatibay ng mga iniharap na kaso laban sa mga sospek. Kabilang sa mga nakita nilang ebidensya ay ang 14 na swab biological fluid samples, 8 ginupit-gupit na mga damit at tissue paper na pawang may mga hininalang dugo ng pinaslang ng mag-ina. May mga nakita rin siyam na hair strands na pinaniniwala ang buhok ng mga biktima, upos na sigarilyo at styrofoam cooler kung saan itinago ang baril na ginamit sa krimen. Nakatakdang munang sumalang sa eksaminasyon ang mga bagong ebidensya. Irerekomenda naman ng Land Transportation Office o LTO na suspindihin ng habang buhay ang lisensya ng suspect sa hit and run incident sa Cebu City na ikinasawi ng 23 anyos na negosyanteng si Kingston Ralph Cheng. Ayon kay LTO Chief Asek Marcos Lacanilaw, sa ngayon ay pinatawan pa lamang ng 70 araw na suspension ng lisensya ng 21 anyos na suspect na si Sean Andrew Pajarillo. Kinwestiyon naman nila Kanilaw ang mabagal na usad ng kaso, gayon din ang negatibong liquor test ni Pajarillo sa kabila ng mga ebidensyang nagpapatunay na ito'y lasing nung mangyari ang insidente. Git nila Kanilaw, hindi palalagpasin ng LTO mga abusado at walang disiplinan driver na nakapeperwisyo ng buhay. Kaya po ako mismo ang pumunta po sa Cebu. Hindi ko po hahayaan yung mga ganyan. Kaya mayaman sila o super influensya nila, sir, may buhay kahit na hindi kahit na hindi mayaman yung biktima, kahit ordinaryong tao, kagaya nga po ng mga nababangga nung nakaraang endurance challenge, hindi po kami matutulog ang LTO para hindi ho panagutin yung mga ganyan na abuso po yan, walang disiplina yan. Tapos susuportahan ho ng magulang, ay hindi ho kapatanggap-tanggap yun. Si Asek Marcos Lacanilaw ng LTO. Pinalutang ni Senador Francis Kiko Pangilinan ng posibilidad na may mga politiko o opisyal ng gobyerno ang nagsisilbing financiers o backer ng malakiang agricultural smuggling sa bansa. Ayon kay Senador Pangilinan, nakakadismaya na nagagamit ang mga ordinaryong Pinoy bilang sangkalan sa pagpupuslit ng agri-products sa Pilipinas. Git na senador, natuklasan sa mga pagdinig ng Senate Committee on Agriculture na ginagawang dummy owner ng isang import company ang mga maliliit at ordinaryong Pilipino para makatakas sa pananagutan. Naniniwala si Senador Pangilinan na ang agri-smuggling ay tulad din ng flood control anomaly kung saan may mga financier, kontraktor at mga kasabwat sa gobyerno. Balitang sports, gumawa ng bagong record sa NBA si
Los Angeles Lakers star LeBron James bilang pinakamatandang player na nagtala ng triple-double. Kasunod ito naging panalo ng kanilang koponan kontra sa Dallas Mavericks sa score na 120-104. Sa edad na 41 anyos, nakascore si LeBron ng 28 points, 10 rebounds at 12 assists. Sunsod nito, nasira niya ang hawak na record ni Karl Malone na triple-double para sa Lakers sa edad na 40 years old noong 2003. At sa balitang showbiz, inurong na ng aktres na si Bea Alonzo ang cyber libel case na inihain laban sa entertainment reporter columnist na si Christy Permin. Sa isang vlog, sinabi ni Christy na nakausap na niya ang aktres at pumayag itong iatras na naturang reklamo. Pag-amin ni Christy, matagalan siya na makipag-ayos dahil hindi pa naman sa tamang panahon at hindi pa handa si Bea matanggapin ang kanyang paliwanag. Ay batiin lang natin, paring Romel, yung mga Oo. nanalo ng 2026 Miss Ilocos-Sur. Aba, medyo hanggang ngayon controversial pa eh. Si Natalie Clarin dyan sa Narvacan, si Shin Zen Damolkis, yung Miss Ilocos-Sur Tourism, taga Cervantes. Si Braille Sian Dawa, Miss Ilocos-Sur 26 Environment. Si Jenny Lee Ann Ramos, Ronalyn Valesa, yung mga nanalo sa Miss Ilocos-Sur 2026. Happy birthday kay Attorney Reg Shularabal. Boss, happy birthday. Happy birthday, boss. Si Val Gonzales. Val Gonzales, happy birthday. At happy birthday din kay Andronico Cruz ng Lingayen, Pangasinan. At siyempre, huwag nating kalilimutan na sa February 17, birthday ni Ma'am Malu Cabral. Ayan. At siyempre, si Francis Cuaco, hindi niya nakakalimutan ang kanyang girlfriend. Kaibigang babae. Si Strawberry Lopez. Ayan. Anak, teka muna. Aba, may mensahe si Francis kay Strawberry Lopez. Ano ito, Francis? Kulang? Anong kulang? Ayun! Ang sabi ni Francis, kulang daw siya pag wala ka, strawberry. Ayun! Talagang ikaw, Francis, kuha ko, ha? Mate, happy Valentine's sa ating lahat. Siyempre, babatiin ko yung aking si Mami Miriam, si Mama Loleng, yung aking hipag na si Sally at si Aurora. Ayan, happy Valentine's sa inyong lahat. At sa lahat ng ating mga tagapakinig, happy Valentine's sa inyong lahat. Doc Zene Mendoza dyan sa Talisay. Tapos na yung kanilang fiesta dyan sa Talisay, Batangas. At siyempre sa lahat. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ho ng Sabado. Ako ho si Raymond Dadpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3 minuto na ho, makalipas ang alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. This time check is brought to you by tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield.